Bulikam ang salpukan ng dalawang motorsiklong yan sa Talisay, Cebu. Kahit sa ibang anggulo, kita ang lakas ng impact ng banggaan kaya tumilapon ang parehong rider. Base sa investigasyon, beating the red light ang isa sa mga motorsiklo kaya nasalpok nito ang isa pang motorsiklo na papaliko noon. Nagtamo ng sugat ang dalawang rider. Nagkaareglo na raw sila. Ito ang GMA Regional TV News. Pinambangan ng riding in tandem ang isang lalaki sa Zamboanga City. Narinig na lang daw ng mga taga-barangay Divisoria ang 2 putok ng baril. Target pala nito ang 40 anyos na lalaki na palabas noon sa bahay nila sakay ng kuliglig. Ayon sa pulisya, malapitang binaril ang biktima ng gunman na tumakas ang angkas ng motorsiklo. Sabi ng ina ng biktima, wala siyang alam na kaaway ng anak. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Liberation of Manila mula sa pananakop ng mga Hapon. Sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig, inilala ng Pangulo ang kagitingan ng libu-libong Pilipino at Amerikanong lumaban sa Battle of Manila noong 1945. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nabuo ang anyay unbreakable bond ng mga Pilipino at Amerikano dahil sa kanilang kooperasyon noong World War II. Kinilala rin sa naturang programa ang ilang Pilipino at Amerikanong war veteran. Mahigit 100 obrang itinampok sa Asian Cultural Council Auction 2025 sa Leon Gallery Fine Arts and Antiques sa Makati City. Kasama riyan dambana ni Vicente Manansala, Family United ni Ramon Orlina, a standing female bulol mula sa Ifugao at iba't ibang obra ni Fernando Amorsolo. 100,000 pesos ang starting bid sa pinakamurang artwork habang 18 million pesos para sa pinakamahal. Layo ng auction na matulungan ng Filipino artists na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibang bansa. Ayon kay Asian Cultural Council Chairman Ernest Escaler, nasa 200 artists na ang kanilang natulungan. Target nila na makapagbigay ng 6 na grants mula sa 70 applicants ngayong taon. Maghahain ng formal na reklamo si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III laban sa isang vlogger na nagpakalat sa social media na siya ay naospital umano. Sa Facebook post ni Torre, ibinahagi niya ang screenshot ng post ng vlogger na si Ernesto June Abines Jr. kung saan may litrato umano si Torre na nakaratay sa ospital. Peke raw ito, sabi ni Torre. Natanggal na ngayon ang post ni Abines at hindi na rin mahanap ang kanyang account sa Facebook. Ayon kay Torre, nag-alala ang kanyang pamilya at mga kakilala dahil dito. Bago maghain ng formal na reklamo, nauna niya itong inireklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nang makakuha ng search warrant, isinundi ito ng PNP ACG at CIDG kay Abines sa kanyang bahay sa Cebu City. Kinuha nila ang mga electronic device ng vlogger para sa karagdagang ebidensya at pagsusuri. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Abines. Pagpapalakas sa relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Kabilang yan sa napag-usapan sa pulong ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro at bumibisitang Defense Minister ng Japan. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, nagkita nga sa Makati City sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at bumibisitang si Japanese Defense Minister Nakatani Gen. Para sa kanilang bilateral defense ministerial meeting, tiniyak ni Teodoro na matatag at patatatagin pa ang pagtutulungan ng Pilipinas sa Japan na kapwa kumikilala sa rules-based international order at malayang Indo-Pacific region laban sa unilateral attempts ng ilang bansa gaya ng China upang baguhin ito. Nagpasalamat naman si Nakatani sa mainit na pagtanggap sa kanya ni Teodoro sa Pilipinas. Nagiging komplikado raw ang regional security environment kaya naman kailangan na mas palawigin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Sabi ni Teodoro, kabilang sa mga napag-usapan ng ukol sa seguridad ng rehiyon kasama ng East Sea at South China Sea. Malaki rin ang pasalamat ng Pilipinas sa Japan dahil tayo ang unang benepisyaryo ng overseas security assistance nila. Sabi ni Nakatani, 3 aspeto ang nais ng Japan na mapalakas sa defense cooperation sa Pilipinas. Una, magkaroon ng mas mataas na level ng operational cooperation. Ikalawa, magkaroon ng mas maigting na people-to-people exchange gaya ng mga nasa Wallace Air Station na nagtapos sa Japanese National Defense Academy. At ikatlo ay ukol sa defense equipment
at technology cooperation. Kahapon, nagtungo sa Basa Air Base sa Pampanga at Wallace Air Base sa La Union kung saan naroon ang radar facility na bahagi ng loan ng Japan para sa Pilipinas. Itong kanilang Defense Secretary. Ayon kay Teodoro, mahalagang bahagi ng maritime domain capability at kailangan pa ron na mas maparaming radar na ilalagay sa iba't ibang parte ng bansa. Ang radar system sa La Union ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa soft loan ng Japan sa Pilipinas para sa 4 na radar system. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Kung may monkey business, pangkat buhaya naman ang eksena ng isang pusa sa Maynila. Simple lang daw ang palakaran. No money, no cuddle. Aba, ready na ba kayo mag-invest? Walang pusa kalye sa pusang nakatira sa kalye. 5 pesos kung bet mong humimas. 10 pesos naman kung level up sa karga. Yan ang kwelang biro para sa pusang si Tiger. Tila nagiging resident pet ng araw ng isang building sa Malate kung saan siya madalas pakainin. Ang netizens, di raw magpabudol sa Tiger fee. At tanong nga ng ilan, magkano raw ba ang bayad kung gusto siyang iuwi? Viral ang video with 1.3 million views. Trending! Ang cute.